Kaya nga sabi ko nga po lagi sa atin mga kapatid, huwag tayong sumuko sa yung hinihingi natin na matagal na sasabihin natin ay hihinto natin. Huwag tayong susuko mga kapatid. Ibibigay ng Diyos yan. Hindi po pwedeng hindi magbigay ang Diyos, lalo na kung ang ating puso ay hubad na hubad sa ating Panginoon. No? Kaya mga kapatid ko, tama po yung sinabi niya, na mangibabaw po sa buhay natin yung pag-ibig. Mangibabaw sa buhay natin yung pag-unawa. Mangibabaw sa buhay natin yung pag-abot, mga kapatid, sa ating mga kapatiran. No? Kaya, ako po ay lubos na nagagalak sapagkat ang kilos ng Panginoon ay nagahari sa ating mga buhay, bagamat marami tayo minsang sinasalo sa ating buhay, katulad po ng Sir Giovanni, ano man na itong kwan, i-plus mo na. Katulad ngayon na meron tayo pong mga dinadala sa iglesyang ito, mga kapatid, na talagang ito yung may tuturing na isang tinatawag na dalong battle. Mahabang pakikipag-digma. Yan, mga kapatid. Yan po ay pasan-pasan po ng inyong pastor sa magang ito. Sana maintindihan nyo kung ano yung aking gustong ipaabot. No? Pero ganun pa man, hindi ako magsasawang ipagmalaki at ipagyabang at ipagsigawan na yung Diyos na aking nakilala ay hindi siya nagkulang sa lahat ng sandali ng aking buhay. Okay? Mga kapatid ko, tayo naman po ay, alam ko, na-bless tayo. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay nakatayo dito sa pulpit, makararamdaman mo yung kilos ng Banal na Espiritu. Alam mo kung siya ay nag-andi dyan, umiikot sa bawat isa, na mararamdaman ko yun, mararamdaman natin. Alam ko na may tinuro ang Panginoon at may ibinigay ang Panginoon sa atin. No? Kayo ba'y kontento na dun sa ibinigay ng Panginoon sa inyo o nangihingi pa kayo ng magkaragdagang ibibigay pa ng Panginoon sa inyo? Huwag tayong magsawa. Sabi ko nga mo mga kapatid, pag tayo po ay hihingi sa Panginoon, huwag na huwag kang magtitipid. Kasi hindi ka tinitipid ng Panginoon. No? Yung lahat ng the best para sa iyo, yun ang binibigay ng Panginoon. Kaya nga pagka tayo ay nagpupuri sa Panginoon, huwag yung pag-ganong-ganon lang. Minsan nagtatanong, ay, sister, bakit ganyan-ganyan ka lang kung magpuri? Kasi social ako eh. Walang social-social sa Panginoon, no? No? Kinakailangan na ibigay mo na. Okay, mga kapatid ko, asa na Sister Giovanni? Ang ating pong topic ngayon ay the rough road. Ang Tagalog po ng rough road, sige, lubak-lubak daw. Bukod dun sa lubak-lubak, ano pa? Baku-bakong daan. Yan. At yung daan na yan, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ko, ay hindi natin po pwedeng takbuhan, hindi natin po pwedeng iwasan habang ang paa po natin ay nakatungtong sa lupang ito, marami po tayong masasalubong at madadaanan na tinatawag na rough road, mga kapatid, sa ating mga buhay. Dito po natin pag-aaralan, asa na Sister Giovanni? Ito, sinabi, akala ko dito, wala dito. Yan. Okay. Sabi po dito, an easy road, look good to drive, but the bumpy ones that make skilled driver. Sabi po dito mga kapatid, no, ang ang madaling daanan, sabi po mga kapatid, ay magandang daanan. Magandang daanan, ngunit ang daan na lubak-lubak ay siyang nagpapahusay sa isang dumadaan. Yan. Kaya nga mga kapatid ko, kung tayo man po mga kapatid ko ay dumadako o dumadaan sa lubak-lubak na daan ng ating buhay, ang ibig sabihin mga kapatid, ito yung nagpapatibay sa atin. Okay? Sige. Okay. Yan. Sige, yun naman pangalawa, Sister Giovanni. Ano yung sinabi dyan?
Like those people who underwent trial and never give up are those who end up stronger. Sabi dito, ang taong dumadaan sa maraming pagsubok at hindi sumusuko ay siyang nananatiling matatag. Yan po, mga kapatid. Yan po yung sinasabi po sa mga kasabihan na ang madaling daan daw ang magandang daanan. Ngunit ang daan na lubak-lubak ay siyang nagpapahusay sa mga dumadaan. Yan. Parang ang lalim, ang lalim yata ng mga salita, Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang itinuturo po dito sa daan na ating binasa, na tayo po, mga kapatid ko, ay dumaranas nito. Tayo po ito, mga kapatid. Hindi po ito iba, kundi tayong naririto sa ating Panginoon. Yan. Kaya nga, like those people who underwent trial, sabi nga ganon, at kung tayo ay hindi susuko, ito yung magpapatatag sa ating mga buhay. Alam ko lahat tayo, mga kapatid, nakaranas ng pagsubok sa ating buhay. Kaya nga, ang ating pong pinamagatan, ating pong topic ngayon ay the rough road. Kukunin natin dito sa aklat ng Genesis, mga kapatid ko. Genesis chapter 37. Yan. Genesis chapter 37, 1 hanggang 10. Ito po ay alam na po natin itong istorya nito, no? Ngunit kailangan nating pagdaanan, kailangan nating makita, mga kapatid, ang kabuuan ng istoryang ito sa buhay ni Joseph. Dito po, mga kapatid, ay ang nangyari po sa buhay ni Joseph, sabi po sa 1, sabi rito, si Jacob ay nananatili sa Kanaan, sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambayanan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taong gulang, na nag-aalaga ng kanyang kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama at sa anak, na sina Bilha, ganito at ang asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya na ang masamang gawain ng kanyang kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanyang ama. Dito po, mga kapatid, kung atin titignan ang buong istorya nito, ipinahayag dito, mga kapatid, sa buhay ni Joseph, ang kanyang tinahak na landas ay hindi po madali. Naging rough road yung kanyang dinadaanan, na iniisip niya na yung kanyang mga kapatid ang susuporta sa kanya at magbibigay ng lakas sa kanya, sapagkat, mga kapatid ko, ipinahayag ni Joseph ang pangungusap ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Ipinarating niya ang pangungusap ng Diyos para sa kanya. Ipinarating ni Joseph ang pangungusap ng Diyos para sa kanya, at ito ay ibinahagi niya doon sa kanyang mga kapatid. Subalit, mga kapatid ko, na ang inaasahan ni Joseph dito ay susuportahan siya. Bibigyan siya ng lakas ng kanyang mga kapatid para siya isamahan sa pangungusap ng Panginoon na nais ipagawa sa kanyang kapatid. Ngunit ang nangyari dito, mga kapatid, ay pinag-isipan siya ng masama at pinaghinalaan siya na siya ay nagsasalita ng kayabangan at kahambugan sa kanyang sarili. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa pangyayaring ito sa buhay ni Joseph, ay ang Diyos ang nangusap sa kanya, ang inaasahan niya, kaya niya sinabi sa kanyang mga kapatid, para siya ay suportahan at paniwalaan na ang Diyos ay mayroong layunin para sa kanyang kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa atin po, kung meron tayong kapatid dito na nakita natin, may potensyal, mga kapatid, sa isang bagay, wag nating iksian ang ating kamay. Abutin natin, itulak natin para lalo siyang mapabilis at marating yung kanyang gustong puntahan. Wag po, mga kapatid, yung ganong bagay na nakita natin ay tayo pa ang magiging hadlang para doon sa isang taong may nais ipagawa ang Panginoon sa kanya. Huwag tayong maging hadlang, mga mahal kong kapatid. Kaya nga sabi ko nga po, dapat mamalagi sa lalo na sa iglesyang ito, ang salitang love one another. Respect one another. Ganun po nga, help. Dapat tulong-tulong, dapat ganun, kapatid. Hindi po tayo dapat maging katulad ng kapatid ni Joseph na sa kanyang ginawa ay kinapuutan at pinagnasaan pa siyang patayin. Pinagnasaan siyang patayin. Kaya nga, mga kapatid, kung meron tayong kapatiran dito na may potensyal,
na gustong gamitin at nakita natin na siya may potential para gamitin ng Panginoon sa iglesia, go! Huwag natin lagyan yung mata natin ng telescope para hubaran at tingnan yung tao kung ano man yung kanyang kakulangan. Ang dapat, mga kapatid, lagyan tayo ng telescope ng Panginoon sa ating mga mata para masalamin natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Amen ba? Yun po, mga kapatid, ang tama. No? Minsan kasi, mga mahal kapatid, marami po, totoo lang, maraming Kristiyano, may Bible sa kamay, walang Kristo sa puso. Naniniwala ba kayo doon? Totoo po yun. Maraming Kristiyano, kung titignan mo, kagalang-galang. Pero in the end, hindi po kagalang-galang. Ano? Kagulang-gulang. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po, ang church na ito ay nag-aanyaya. Walang limitasyon. Kung sino man ang nagnanais at may plano at nakikita ko po, mga kapatid, ng lahat na siya ay gagamitin ng Panginoon katulad ni Joseph. Go! Bukas po ang altar sa sino mang may potensyal na gagamitin ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita. Hindi po tayo katulad ng iba na tanging only pastor. Ako lang, puro ako. Hindi po ganon. Dito po, mga kapatid, pinauunawa ko sa inyo at pinahahayag ko sa inyo, hindi po ang pastor ang mataas dito. Period. Ang pastor po ang pinakamababa sa lahat dahil ang pastor ay lingkod ng Panginoon. Servant, kung maintindihan po natin, servant po. Huwag po tayo na magpiling pastor, God knows. Ano ba yun? Ano ba yung sabi niya? Siya lang yung God knows. Pastor, no, best. No. Hindi na ngayon, hayaan mo na ngayon. Kasi, inaalala nyo pa kasi yung nakaraan. Sabi nga, harapin natin kung ano yung pinaharap ngayon at yung mga nakakaraan, talikuran na natin yan. Wala rin nakakapag-araro na nakatingin sa likuran. Tama? Forget the past. Diba? Kung nakita ninyo ako nung ganun, ipanalangin nyo ako, Panginoon, baguhin mo yung pastor namin, ang ingay-ingay. Diba? Baguhin nyo, willing ako. Hindi ko nakikita batok ko, mga kapatid. Hindi ko nakikita likuran ko, kayo nakakakita kung ano ang mali at ano ang sobra. Pero hindi po ako katulad ng ibang pastor na hindi pwedeng turuan. No? Yun. Sa ating buhay, sabi ko nga po, mga kapatid, ang mga naranasan ni Joseph at ang mga pinagdaanan bilang mga Kristiyano ay meron din tayong pinagdadaanan ganyan. Kaya nga, mga kapatid, meron tong perfect time. Huwag tayong magmadali. Kung ano yung perfect time na gusto na itinalaga ng Panginoon para sa atin, doon tayo. Hindi po ba? Ako po, 20 years bago ko po naabot. Bago ako natawag na pastor, pero walang problema sa akin kahit na ganon ako noong araw. Pero nangarap din ako sa Panginoon ko. Kasi sabi nga, bago ako nangarap, alam niyo ba, mga kapatid, bago ka nangarap, bago tayo nangarap, bago ako nangarap, may nauna nang nangarap sa'yo. Sang verse yun, na bago ka nangarap, mayroon nang unang-unang nangarap para sa'yo. I have a plan for you, plan to prosper you, not to harm you. Yun ang sabi ng Panginoon. Meron siya na yung unang nangarap sa atin. Hindi tayo yung nangarap. Pero kung tayo ang mangangarap sa buhay natin, sisiguruhin ko sa inyo, mga kapatid, hindi natin mararating. Pero kung yung pangarap na pinangarap ng Diyos ang gusto nating mangyari sa buhay natin at lagi nating sinasabi, Panginoon, ang iyong kalooban ang masunod sa aking buhay, 100% bullseye, mananalo ka, mararating mo yung gusto mong marating. Huwag mo sabihin, cum laude ako. Maniniwala ba kayo? Sabi ng Biblia, yung taong grade 1, hihiyain niya ang cum laude na nakatapos ng kolehiyo. Nasa Bible? Yes.
Tinawag ko ikaw ang mangmang. Ako yung mangmang. Inaamin ko. Para hiyain mo yung marunong. Para turuan mo yung marunong. Salamat, Panginoon. Ginawa mo akong mangmang. Salamat, Panginoon. Ginawa mo akong bobo. Bakit? Dahil alam ko, Panginoon, isa ako sa gagamitin mo para ang matalino ay tuturuan ko. Amen? Di ba? Kaya pag ikaw ay mahina, no? Pumanatag ka. Bakit? Tinawag ng Diyos ang mahina para hiyain ang mga malalakas. Ibig sabihin, pag antingin mo sa sarili mo yung mahina ka, kasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Yan po mga kapatid, no? Kaya lang, sabi ko nga po, ang topic natin ay rough road, ngunit minsan may pagkakataon, bakit pala? Yan, ito yun ako, nagpunta na naman tayo sa drama, no? Magdadramahan na naman tayo. Panginoon, maganda pala ang plano mo sa buhay ko. Pero Panginoon, bakit ganito? Isang kahig, walang matuka ako. Pero mo, dadramahan na naman natin ang Diyos niyan eh. No? Bakit Panginoon, ang ganda-ganda pala ng plano mo, pero bakit nararanasan ko ang ganito? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yung kinabinasa natin kanina, ang madaling daan ay magandang daanan, ngunit ang daan na lubak-lubak ay siyang nagpapahusay sa isang taong dumadaan. Yan. Tingnan niyo yan. Diba? Yan yung nagpapahusay sa atin kasi minsan, ang pagsubok, alam niyo mga kapatid, minsan ang pagsubok, parang sinusubok ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Tayo po ay isang dalisay na ginto sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang ginto, para malaman mo, purong ginto, talagang susubukin yan. Pagbabagahin yan, para malaman kung totoong purong ginto yan. Ganyan din po ang Kristiyano mga kapatid, na kung minsan tayo man ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay, huwag kang susurrender, huwag kang ihinto. Bakit? Sabi nga, ang gagawin mo, ano man ang problema ang naranasan mo, looking unto Jesus. Sa Kanya ka lang titingin. Ano? Yan. Ngayon. Siguro, tatanungin natin. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? May problema kaya sa Diyos? Yan eh. May problema kaya sa Diyos? Bakit ganito? Bakit Panginoon hanggang ngayon ganito pa rin kami? No? Alam niyo mga kapatid, minsan, kaya po hindi natin maabot, sa sinasabi natin, parang may problema yata ang Diyos. Bakit ganon? Ang ganda ng pangako niya, ang ganda ng plano niya, bakit ganito pa rin ako? Alam mo kapatid, sino may problema? Ituro mo ako, Brother Roger. Ituro mo ako. Turo mo lang ako, Brother Leia. Turo mo lang ako. Sige, turo mo ako. Sino yung matapang dyan? Ituro ninyo ako. Ituro mo ako. Diyan eh. Ilan nakaturo sa akin? Isa. Sa'yo ilan? 3. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Sinong may problema? Kaya nga sa'yo, ituro niyo ako. Brother Ryan, turo mo nga ako. Please lang. Napakadaya mo naman. Ang turo mo ganun lahat, no? Kita mo. Yun mga kapatid ko, no? Parang walang talab sa buhay natin minsan. Tanong, hindi po natin mga kapatid pwedeng hanapan ng problema ang Panginoon. Dahil dito po mga kapatid ko, sa buhay po ni Joseph, sa buhay po ni Joseph mga kapatid, ang ginawa po sa kanya dito, mga mahal kong kapatid, ay ang layunin po ng buhay ni Joseph ay kung titingnan natin, ito rin yung buhay natin. Ito din yung buhay natin. Na minsan ang kapitbahay mo galit na galit sa'yo, minsan ang kapatid mo galit na galit sa'yo. Hindi ba? Bakit? Kasi nga, nasa tamang direksyon ka. Ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, marami kang iiwasan, marami kang sasalubungin, marami ka, mga kapatid, na suntok na maaabot pag ikaw ay totoong naglilingkod at tumahanap sa Panginoon. Bakit? Ang diablo, mga kapatid, ay hindi titigil. Unang-una, bakit hindi siya titigil? Hindi naman tayo ang kaaway ng Diyos. Hindi tayo ang kaaway ng Diyos. Hindi tayo ang kaaway ng diablo. Ang kaaway ng diablo ay ang Diyos. Pero bakit tayo ang ginagamit? Tanong, bakit tayo ang ginagamit? Bakit tayo ang binabalikan ng diablo? Yan. Ito mo
Dahil mga kapatid, sa pamamagitan natin, yun lang ang paraan ng dyablo para saktan niya ang Diyos. Dahil tayo, ikaw, ako, mga kapatid ko, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para patunayan niya ang totoo at tapat at wagas niyang pag-ibig sa iyo. Yan po ang katotohanan, mga kapatid ko. Kaya po tayo ay inaatake ng dyablo. Pero ibig sabihin, mga kapatid, matagal na pong napagtagumpayan ng Panginoon ang bagay na yan. At ang dyablo, hindi dapat katakutan. Dahil ang dyablo ay nilagay ng Diyos sa ilalim ng ating talampakan. No? Kaya, Pastor Mayan, huwag kang matakot. Mahabang laban, yung hinaharap mong laban na yan. Mga 10 years yan, yung laban natin na yan. Yan. Alam niyo mga kapatid ko, sabi ko nga po, napakahirap maglingkod sa Panginoon. Minsan po ang pastor katulad din ni Joseph. Minsan maraming dinadaanan, minsan ang lubak-lubak ang dinadaanan, maraming pagsubok sa buhay. Katulad po natin ngayon mga kapatid, meron po tayong hinaharap na isang napakahabang laban. Na hindi po ako papayag mga kapatid na ang Diyos na aking nakilala at aking Diyos na pinaglilingkuran ay lapastanganin lamang. Talagang hindi po ako papayag niyan mga kapatid ko. Sana nagit nyo. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi ko? Yan. At si Pastora may nasumon na yan. Lagot ka, nasumon ka na. Pati ako, nasumon na rin. Okay mga kapatid, ano sa Tagalog ang reliance? May lano sa Tagalog ang reliance? Uy, ano ba yan? Sabi mo kung laude ka, suma o anak ni... Sabi po dito ay pagtitiwala. Yan. Meron lamang po tayong tatlong pagtitiwala. Kung makita natin mga kapatid, bagamat tayo po ay lumalakad sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay, lalo't higit ngayon mga kapatid, tatupang ang buhay ay napakahirap. Napakahirap po ng buhay mga kapatid. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, bibigay ka na sigurado sa oras na ito. Bakit kabi-kabila ang mga trahedyang nangyayari sa atin? But God is good, napakabuti ng ating Panginoon. Kahit pa first wave, second wave, third wave, hanggang wave, mauwi na yan kay Freddy wave. Hindi tayo dapat matakot mga kapatid. Bakit? Meron tayong Diyos na sandan tumulong sa buhay natin. Hallelujah! Hallelujah! Ang COVID na yan, wala yang kapangyarihan sa mga anak ni Kristo. Ang COVID na yan, hindi yan makapapanig sa buhay ng bawat isang narito. Bakit? Protektado ka ng ating Panginoon. Yan po ang katotohanan at gustong ipabot ng Diyos sa atin. Hindi ka nag-iisa, hindi kita iwanan. Aalalayan kita hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Hindi kita iwanan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Pag siyang nagsabi, garantisado mangyayari sa buhay natin. Amen? Hallelujah! 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 Kaya nga mga kapatid, ang pagtitiwala ang hinihingi ng ating Panginoon. Bagamat tayo po mga kapatid ay nagiging katulad ni Job. Si Job po mga kapatid ay sinumpa ng kanyang asawa. Si Job ay nakaranas ng napakabigat na problema. Pero anong sabi ni Job sa chapter 1 verse 20 hanggang 21? Hubad ako, sabi niya, na lumabas. Hubad din ako, sabi niya, wala akong ipagmamalaki sapagat ang Diyos lang ang nakakalam. Ang Diyos lang ang makapagsasabi kung ano ang dapat at ano ang hindi dapat para sa akin. Kaya ang sabi niya, sa mabubuting bagay mo lamang ba kayang purihin at bigyan ng pasalamat ang Panginoon sa mga bagay na mga hindi maganda, hindi mo ba kayang ibigay ang iyong kamay sa ating Panginoon bilang siya ay bigyan ng papuri sa iyong buhay. Pero anong sabi ni Job? Hangal! Baliw! Ang sabi niya, sa iyo na yan. Ano man ang mangyari sa akin, sabi ni Job, hindi ako bibitaw sa aking Panginoon. Church, dapat ganyan tayo. Ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, saan man tayo dalhin ng ang mundong ito, mga kapatid, hindi tayo dapat humiwalay sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya nga mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay i-restore tayo. Minsan sabi nga, restoration o pagbabalik o i-restore tayo ng ating, buuin tayong muli ng ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid,
Bakit? Marami po tayong kulang. Marami tayong mga bagay, mga kapatid, sa ating mga buhay na hindi po tayo sapat. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, minsan katulad tayo, mga kapatid, ng isang batang naligaw. Minsan po, mga kapatid, dumarating sa buhay natin na tayo po ay naliligaw at tayo kinakailangang buuin muli ng ating Panginoon. Kaya nga mga mahal kong kapatid, kung naramdaman po natin na medyo malayo na ang ating takbo ng buhay natin sa ating Panginoon, kung nararamdaman natin na parang ang Panginoon ay hindi na natin kasama o hindi na kasabay sa ating paglakad, dapat mga kapatid, bigyan natin ng diin ang kasaysayan ng isang bata na naligaw, na kung saan sa kabila ng kanyang nagawang mga pagkakamali, ang Diyos po mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos hindi nagbibilang ng kasalanan mo. Hindi binibilang ng Diyos kung ilan ang kasalanan mo. Maliwanag ang kanyang sinasabi, kung iahayag mo ang iyong kasalanan, sapat na ikaw ay patatawarin. Yan po katotohanan. Ikaw, Sister Aging, huwag mong sasabihin yung Hebreo 10:26 sa akin. Lagi mong sinasabi, kung minsan mo na ikang nalaman ng katotohanan, at ikaw ay nakagawa, ay wala ng hain para sa'yo. No! Ang hain ng Panginoon ay hindi nauubos. Ang habag ng Diyos ay hindi natin kayang ubusin. Ang langit ang kanyang luklukan, ang lupa ang kanyang tungtungan. Ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na narito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, kapatid. Ang pagpapala ng Panginoon ay bubuhos sa buhay mo. In Jesus' name, ang kinin mo sa oras na ito. Kapatid, ang sabi ni Elias, kunin mo, iluto mo, pakainin mo ang lingkod ng Diyos. Pag ginawa mo yan, ang biyaya ng Panginoon. Hindi sasayad ang tabuan o ang gatang ng iyong palabigasan sa pagtabo. The more na tumatabo ka, the more na sumasalok ka, salin ng salin ang Panginoon. Kaya ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo ay maghahari sa oras na ito. In Jesus' name, tanggapin mo ang ginin mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo simula sa araw na ito. This is the sign of victory. Ito ang sign na nangyari sa buhay niya katulad ng ginawa ng Diyos kay Elias. Naintindihan ba natin, mga mahal kong kapatid? Mga kapatid ko, gusto ko pong ituro sa inyo, ipaunawa sa inyo. Ang pagpapastor po ay hindi po easy. Natouch lang ako dito. Hindi po madali. Sana, mga mahal kong kapatid, ibukas natin ang kamay natin. Gusto ko kayong turuan. The more na binapakain nyo ang lingkod ng Panginoon, isa lang ang binigay mo, siyam ang ibabalik ng Diyos sa buhay mo. Ganyan po ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. Kaya nga po, sabi ng Samuel chapter 16 verse 7, hindi yun. Yun yung chapter siya, yung ang Diyos ay hindi tumitingin yun. Pero ang sabi po, sa awit sa Samuel, touch not. Natatandaan niyo yung verse na yun? Touch not my anointed ones. Alam niyo, mga kapatid, 3 years po akong nagtiis. Ang pastor ninyo, pastor ng demonyo. Ang pastor ninyo, kampo ni Satanas. Ang live po natin, sinasabihan nila. Tayo po, naka-live tayo sa TV. Ang comment po, puro masasama. Kapatid ko, huwag po nila akong itulad sa ibang pastor. Hindi po ako. Inihiwalay ko po yung sarili ko sa kanila, kaming dalawa. Hindi po kami katulad ng ibang pastor na ang pagpapastor ang ginagawang source ng income ng kanilang buhay. Bagamat totoo po yun, mga kapatid, na
Sabi doon, huwag mong bubusalan ng baka pag gumigiik. Pero sa akin po mga kapatid, masigit kayo na nangangailangan. Hindi ko sinasabi na ako ay ganito. Ang Diyos ko mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po nagkukulang ng pagsusupply ng aming pangangailangan. Kaya ako po, ang sabi ko sa Kanya, Panginoon, pag ako magkakasal sa simbahang ito, yung ibabayad sa akin gagamitin, bibigay ko sa simbahan, hindi wala akong kukuhanin. Pagka ako po ay nagkakaroon ng dedication, Panginoon, wala akong kukunin, ibibigay ko, ipaglilingkod ko po sa aking mga kapatid. Yan po ang aking pangako, mga mahal kong kapatid. Panginoon, Pastor, paano yun? Gusto kong magpakasal, wala akong pera. Go, sige, walang problema. Sabihin mo lang kung ilan yung hahanda mo, tutumbasan ko para matuloy lang. Matapos lang ang problema mo. Ganyan po ako, mga kapatid. Hindi po ako katulad ng iba na sana naman na akin po ay wag naman akong pagwikaan ng wala naman akong ginagawang masama, naglilingkod lang ako. Tampumpa ako ng demonyo. Tingnan yung itsura ko. Brother Poilan, tama ba yung sinasabi, kampun ako ng demonyo? Anak ako ni Satanas? Tama ba yun? Ikaw, Sister Pastor Romean, tingnan nga kita. Oh, hindi naman. Wala ka naman buntot. Wala ka naman sungay. Di ba? Lingkod ka ng Panginoon, pero bakit ganon ang ginagawa, mga kapatid ko? Hindi ka po maintindihan. Ano bang nagawa kong mali? Pero isang bagay lang, alam ko na ako po ay nasa panig ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, uusigin kayo kung paano ko inusig, kung paano ko inalipusta. Aalipustahin din kayo. Kung ikaw ay totoong lingkod ng ating Panginoon, hindi maaaring hindi ka mataliksa, hindi maaaring hindi ka mapulaan. Bakit? Ang lingkod ng Panginoon, ang kanyang uniforme ay walang iba kung hindi si Kristo. Amen? Amen. Okay? Kapatid, sandali lamang po. Nakalive pa tayo? Nakalive. Lalabas lang muna ako sandali. Gusto kong matupad yung pangyayari sa buhay ni Brother Roger. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ang impact nito ginawa ko? Pinapatunayan ko lang, mga kapatid, na pag ang lingkod ng Panginoon, pinakain mo, hindi ka magkukulangin ng Panginoon. Lahat ng bagay na kailangan mo, isusupply ng Diyos para sa iyo. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Nasasalamin ng Panginoon ang puso mo. Alam ko yan. Ngayon, sabi ko nga po, recognition o pagkilala. Sabi po ng banal na kasulatan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. That is true. Wala tayong magagawa, mga mahal kong kapatid, kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Kung gusto mong manalo, ibihis mo si Kristo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sino sa kasaysayan ng banal na kasulatan ang nakaranas, mga kapatid, ng sobrang rough road na kanyang naraanan? Walang iba kundi itong si Moises. Ang bawat dinaanan po ni Moises sa Exodus chapter 16 verse 1, ang mga dinaanan niya, mga kapatid, dahil sa karereklamo ng kanyang mga kasama na dapat hindi ganong katagal ang aabutin nila sa kanilang paglalakbay, ngunit nang dahil sa kanilang pagrereklamo, ano ang nangyari sa kanila? Inabot sila ng ilang taon na paikot-ikot. Ilan? 40, 40, 4-0. Nang dahil sa kanilang karereklamo. Pero anong sabi ni Moises? Huwag kayong matakot sa lahat ng inyong pangangailangan. Pauulanin ng Panginoon. Gumising kayo ng maga. Pauulanin ng Diyos ng mana. Mamumulot kayo. Church, sa oras na ito, namumulot kayo ng mana. Ang Panginoon ay nagpapaulan sa inyong harapan. Ang dapat ninyong gawin. Saluhin ninyo ng saluhin ang mana na pinauulan ng Panginoon. Come on, church. Come on. Hallelujah. 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 Kaya nga, mga kapatid, minsan, sabi nga po,
Kaya tayo nakakaranas ng rough road katulad ng naranasan ni Moises. Sabi po ng Jeremiah chapter 30 verse 15, anak, angal ka ng angal, reklamo ka ng reklamo, hindi mo makuha, hindi mo marating. Bakit gano'n ang nangyayari sa buhay mo? Anong sabi ng Biblia? Anak, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang magreklamo, dahil lahat ng nararanasan mo, bunga ng iyong sariling kagagawan. Yan. Kaya nga mga kapatid, minsan, mag-isip-isip po tayo. Minsan, tumingala tayo sa langit. Huwag lagi tayong nakatungo. Hindi natin makikita yung blessing. Ang blessing po hindi nanggagaling sa lupa. Ang paulan ng Panginoon, ng pagpapala, nanggagaling sa langit. Kaya dapat mga kapatid, nakatingin tayo sa langit. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, sabi niya, John chapter 14, verse 27, ang kapayapaan ay iiwanan ko sa kanyo. Yun po ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, mahal kong kapatid, meron pong binabanggit dito sa aklat ng 1 Samuel, chapter 15, verse 13, na kung saan, ang sabi ng Panginoon, Saul, kunin mo lahat, huwag kang magtitira. Bata, matanda, babae, lalaki, puksain mong lahat. Pero anong ginawa? Itinira yung magaganda. Wow! Kaya, paano to lahat tayo magaganda rito? Itinira talaga tayo ng Panginoon para pag-akit natin sa langit, magpupuri tayo sa Kanya. Dahil wala pong nakasimangot na akit sa langit. Kaya ngayon pa lang, matuto na kayong tumawa. Matuto na kayong ngumiti. Di ba? Kaya kasi walang akit sa langit na nakasimangot. Di ba? Tandaan niyo yan. Lahat ng pupunta sa langit, ang harap sa Panginoon, lahat tayo masaya. Ang mga kalungkutan doon ay naparam na. Yun po ang katotohanan. Ano? Kaya nga, ano nangyari sa kanya? Ang sabi ni Samuel, kunin mo si Agag. Sa verse 32. Kunin mo si Agag. Church, sino si Agag? Sino si Agag sa buhay natin? Sabi rito, nang magkakayo, sinabi ni Samuel, dalhin mo rito si Agag, na hari ng mga Amalisita. At masayang naparoon si Agag sa kanya at sinabi, Agag, tunay, nakapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. Yun pa siya. Ang ginawa po niya, pinatay niya si Agag. Sino ba si Agag? Kapatid, patayin na natin si Agag sa buhay natin. Sino si Agag? Pride. Yan po yung pride. Yan yung hindi ayaw sumunod. Yan yung ayaw magpasakop. Yan po mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, buksain mo na si Agag sa buhay mo. Yan po ang katotohanan. Para tayo po ay hindi na nagsasabing, Panginoon, ang ganda pala ng plano mo, pero ba't ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kapatid, panahon na. Tag-ani na ngayon. Tag-ani na. Hindi na panahon ng tagtanim ngayon. Tag-ani na. Pipitasin mo na lang. Andyan na. Kunin mo na. Ang gusto ng Panginoon. Huwag mo nang patagalin. Kunin mo na. Bigay na ang Diyos sa'yo. Bakit tayo mo bang kunin? Di ba? Bigay na siya. Kunin mo na. Hallelujah. 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 Okay. Sabi po nga, Matthew, awit 91 verse 14 hanggang 16, sabi rito, ililigtas ko ang tapat sa akin. Maliwanag. Ililigtas ko ang tapat sa akin. Paano yung hindi tapat? Umpisahan mo lang maging tapat sa oras na ito. Dahil ang pangako ng Panginoon, ililigtas ko ang lahat ng tapat sa akin. Panginoon, lahat kami, tapat na narito. Tapat kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay namin, sabihin mo, ang kahirapan, kagutom, karamdaman, ang hindi magiging dahilan, ang pag-ibig ko ay iiwalay ko sa iyo, Panginoon. Ano man ang danasin ko sa aking buhay, hindi ang tagutom ang magiging dahilan para ako ay humiwalay sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, mga mahal kong kapatid, sabi po, Isaiah chapter 43, kayong mga nagnonote, ilagay nyo na lang.
para hindi na tayo, Isaiah 43 verse 2, when you pass through the water, I will be with you. Yun pong sinasabi niya. Tingnan mo nga, Isaiah chapter 43, 2. Anong sinabi? Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon. Ano na? Pagka ikaw dumaraan sa tubig, ako'y sasayo. At sa mga ilog, ay hindi katatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng alab sa iyo. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Dumaan ka man sa anumang uri ng pagsubok, anuman ang kasapitan ng iyong buhay, huwag kang tatalikod, huwag kang ihiwalay, looking unto Jesus. Amen? Kaya nga mga mahal kong kapatid, sabi nga ba, kung ang Diyos ay nasa atin, alam na natin ito, ay walang sino man na makakagapi sa atin. Sabi po, last verse, Isaiah chapter 54, verse 17. Huling verse natin, mga kapatid. Isaiah. Yan. Nakita nyo na? Yan. Kapatid, panghawakan mo itong verse na ito. At ang verse na ito ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Walang maaaring magamit na sandata ang kalaban na pakikinabangan para sa iyo. Sabi dito, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan ng bawat nila. Nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong kahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Diba? Sabi ko sa inyo, mana. Ito yung mana na namana natin sa ating Panginoon. Na? At ang katwiran niya ay sa akin, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga mga mahal kong kapatid, reprove is a part of ng buhay natin. Part na ng mundo, mga kapatid. Pero tatandaan natin, maliwanag po ang pangako ng ating Panginoon. Dito sa ating binasa kanina, sa awit, ililigtas ko ang lahat ng tapat sa akin. Hawakan mo, kapatid ko, ang pangako ng ating Panginoon. At ang sabi pa niya sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, huwag kang matakot. Sasayo ko sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Anumang wave ang sabihin nila, ditong virus na darating nito, fear not. Bakit? Mas malaki ang Diyos kaysa sa virus na ikinakalat ng Diablo. Tayo po tayong lahat, mga mahal kong kapatid, at tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Okay? Sige, mga mahal kong kapatid, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Kapatid ko, reminder, ipapaalala ko lang, baka meron ka pang nakalimutang sabihin sa ating Panginoon. Ito yung time, kapatid. Sayang. Alalahanin mo kung ano ba yung bagay na hindi mo pa nasabi sa ating Panginoon. At ito, ang parto ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi kita makakausap, hindi kita mararamdaman, kundi mabubuksan ang aking puso. Ipadurog mo ang puso mo sa ating Panginoon sa umagang ito, mga mahal kong kapatid. Hayaan mo siyang kumilos. Kung ano yung naramdaman mo, angkinin mo, hawakan mo. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko ito bibitawan kahit anong mangyari. At kung hindi ka, Panginoon, makikipag-usap sa akin, hindi ako aalis sa kinakatayuan ko. Habang hindi kita nararamdaman, Panginoon, hindi ako titigil ng pagtawag para sa iyo. Kapatid ko kay Kristo, saan parte ng buhay mo, lagi kang natatalo. Gaano kalaki ang kaya mong ipagtiwala sa buhay mo sa ating Panginoon? Para sa akin,
ang buong buhay ko sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, aminin ko sa iyo. Binigay ko na, ibibigay ko. Hindi na ako magtitira, Panginoon. Ayoko na to, nakakasawa na, Panginoon. Gusto ko nang isuko sa iyo to, Panginoon. Kapatid ko kay Kristo, kung saan parte ng buhay mo, yun ang nagiging dahilan para ikaw ay matalo. I-surrender na natin sa ating Panginoon. Willing ang Panginoon na tayo ay samahan. Willing ang Panginoon na siya'y tumugon sa ating mga pangangailangan. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon, kapatid. Hindi mo alam kung gaano ang sakripisyo niya para sa iyo. Hindi mo kayang tumbasan ng kahit ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa mga pagkakataong ito, surrender all. Huwag na tayong magtira. Sayang, gustong-gusto na tayo pagyan ng ating Panginoon. Bigay na ang Diyos. Gustong-gusto nang iabot sa iyo. Hindi niya magawa kasi hindi pa ready ang puso mo. I-ready mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, bukas na puso ko. Pumasok ka na sa akin. Go on, church. Yes. Taimtim mo siyang kausapin. Oh, hallelujah. 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 I worship you. I worship you. Yes. The reason I live is to worship Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Naganap na. Natapat na. Nangyari na. Ang matagal mo pinanasa. Humating na sa buhay mo. Ang araw na ito ang daming saksi. Magiging alaala. Nagkasunduan ng Panginoon. Pasalamatan mo siya. Sanahin mo. Sanatanggap mo. Mabuti ang Panginoon sa buhay mo. Araw-araw. Minuto-minuto. Hindi siya nagtulak na. Lagi siyang tapat. Lagi niyang hawak ang iyong kamay. May sulong ang iyong daraanan. Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Buhay niya ibinigay niya para sa iyo. Para patunayan niya. Para huwag mong mag-aalala kung gaano katapat ang Diyos sa buhay. Dakilang Diyos, salamat sa buhay ni Brother Robin. Ikaw ang nakabahala. Kung anong plano mo para sa kanya. Ikaw ang masunod, Panginoon. Lord, salamat. Bilang kami, Panginoon. Sa ginawa niya sa lingkod ng Panginoon. Ang kanyang palamigasan ay hindi matutuyo. Bawat salot niya, pinagpagsyuman ang laging nagpupuno hanggang sa araw na ito. Ang pag-aani sa lahat ng itinatid mo ay pagigilatahan mo na simula sa araw na ito. Ang ginin mo, ilatan mo, lahat ng bagay na tinanggap mo sa Panginoon mula sa araw. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mahal na mahal ka natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, pinadalangin ko ang ito. Nakita mo, Lord, ang kanyang puso. Nakita mo, Panginoon, at nasa lapit mo
May magandang mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos sa harapan mo, sa lahat ng mga hinihingi mo. Ang hingin mo simula sa araw na ito, may magandang mangyayari sa buhay. Babaguhin ng Panginoon ng buhay mo. Aalisin niya ang mga luma at hindi kapakipakinabang sa buhay mo. Papalitan niya ang lahat ay magiging bago simula sa araw na ito. Yes. Yes. Mabuti ang Panginoon. Yes. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Bless mo, Panginoon, ang iyong anak. Panginoon, lagi mo. Sugalan ang kanyang puso para ikaw, Panginoon, ay mapakita niya ng katotohanan. Simula sa araw na ito, Panginoon, sinasabi mo ng buhay. Ang masagay na hallelujah. Pinatawagan kita sa buhay. Tulungan mo siya. Alam ko, Panginoon, bukod siya sa iyong harapan, lahat ay hayat, Panginoon, sa iyo, sa buhay ng aking kapatid. Lord, wala ni isa man ng aking kahilingan sa umagang ito na hindi tatanggap na katulad ng tinanggap ng iba. At tinanggap ng iba ay tatanggapin din ni Brother Leo simula sa umagang ito. Panginoon, gamutin mo ang kanyang buhay. Ang kalungkutan, palitan mo, Lord, ng kagalakan. Ang kanyang iniisip, palitan mo na ikaw ang mag-isip para sa kanya, Panginoon. Lord, tawagan mo ang iyong anak. Sa kanyang kaligaligan, sa kanyang mga iniisip, mga gumugulot na bigat na kanyang pinapasan, pagaanin mo ito, Panginoon. Tulungan mo siya. Lord, regalo mo na sa akin, Panginoon, bilang lingkod. Ang aking kahilingan sa kanya, Panginoon, na hindi na siya lalakad, Panginoon, sa pag-alala sa kanyang buhay. Ilalagay mo na siya, Panginoon, sa isang matiwasay na kalagayan. Sa isang lugar na panatag at payapa, Panginoon. Yan ang kanyang tutungkuhan simula sa araw na ito. Panginoon, yes. Oh, hallelujah. Magaganap. Mangyayari na ang matagal mo nang pinapangarap. Yan ang sabi ng Panginoon sa buhay mo. Lord, salamat sa iyo sa patuloy na katatagan ng aking kapatid. Salamat sa iyo, Panginoon, sa tulong niya, Panginoon. Isa siya sa naging pundasyon ng iglesyang ito. Kaya naman, Panginoon, gayon na lang ang dagok sa aking buhay na siya, Panginoon, kung meron siyang suliranin, ang suliranin niya, suliranin ko, Panginoon. Alam ko, Panginoon, wala kang lingkod na yung pinabayaan. At wala rin ako, kapatid, Panginoon, sa oras na ito, na aking pababayaan.
Panginoon, ang araw na ito, sa lugar na ito, magiging marka sa kanyang buhay. Nangyari na, naganap na, angkinin mo, hawakan mo, huwag mong bitiwan, sapagkat yan ay nilaan ng Diyos sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko sa iyo ang aking kapatid. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, mangyayari, maangkin mo, makukuha mo ang naisip mo na mangyari sa buhay. Salamat, Panginoon. Noon, ingatan mo. Sinasali ko sa buhay niya, Panginoon. Pakilang Diyos, wala nang kalungkutan nangyayari sa buhay niya. In the name of Jesus Christ. Huwag isipin mabigat ka. Isipin mo. Sa pangalan ni Jesus, mangyayari at magkakanap na. Ito ang araw! Ito ang lugar! Na isang patotoo! Ang pagpapala ng Panginoon ang maghahari sa buhay mo! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Yes. Lord, sinasal ng Panginoon. Sinanay sa kanyang buhay. Patuloy ang Panginoon kapag-ikuran. Kasama ang aking kapatid. Dinadalangin ko, sinanay. Pagpapagpagan mo siya. Malusot na mga katawan. Ang pagpapala, ang kagalingan, ang pagpapala ng Panginoon. My Jesus, Panginoon, ang aking the kapatid. only one for Panginoon, patuloy mo pag-alapin ang kanyang puso. Pagpagaling mo ito, Panginoon, ang naglalagay mo, Panginoon. Upang lumanan, Panginoon, kanyang maito at kanyang maranasan. Na ikaw nabis na kanyang pinili. Na ikaw nabis na kanyang lingkuran. Buhay at makapangyarihan. Panginoon, kanyang nasilayan. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Sapagkat ikaw ang kanyang nasumbungan, Panginoon. Lord, doon ay napakadakila mo. Alam ko, Panginoon, meron kang plano sa kanyang buhay. Alam ko, Panginoon, madaganang pagpapala at leksyon ng Panginoon sa hanggang tumago ay maghahari sa buhay mo simula sa araw na ito. In the name of Jesus Christ. Draw me deeper. Yes, Lord. Panginoon, dinadalangin ko mo I give ang all aking to kapatid. be with Yes. Alam ko, Panginoon, and I meron kang layunin. Alam ko, Panginoon, meron kang plano sa kanyang buhay. Pakilang Diyos, kung ano man yan, ikaw ang nakakaya. Higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin ko, samahan mo siya lagi, Panginoon. Hinawan mo at bigyan ng tanglaw ang lahat ng kanyang kahabangan sa kanyang buhay. Ano man, Panginoon, ang kanyang maranasan sa kanyang buhay, hindi mo siya iiwanan. Ipapakita mo at ipapalagdag na ikaw na Diyos na ngayon ay kanyang nasumpungan. Diyos na makapangyarihan, handang tumabay, handang magbigay ng proteksyon. Kaya dakilang Diyos sa oras na ito, isinasalin ko sa kanyang buhay, tatanggalin ko ito ang proteksyon mo, Panginoon, ang maghahari sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sa umaga ito, Panginoon, ang liwanag ay tumanglaw na muli sa kanyang buhay. Ikaw na Diyos na aming pinapiling buhay. Tunay na Diyos kung pagmahal. Salamat, Panginoon, sa kanyang. Ikaw na, Lord, ang masunod at maghari sa kanyang buhay simula sa araw na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. My precious Savior.
Yes. Salamat, Panginoon. Lord, tinatapos ko sa iyo, pagpalain mo ang aking kapatid. Ano man, Panginoon, ang kanyang isipin? Ano man ang kanyang kinakatayan at kinalalagyan? Ano man, Lord, ang kanyang nararanasan, Panginoon? Diyos kang makapangyarihan, ikaw lang ang may kakayahan. Sa iyo ko siya, Panginoon, ang pinagkakatiwalaan, Lord. Nasa mabuting Panginoon siya simula sa araw na ito, sapagat ikaw na Diyos. Diyos na aming pinaglilingkuran sa aming kalamitan. Diyos na buhay at makapangyarihan. Panginoon, dinadalangin ko ang aking kapatid. Ano man ang kanyang pangarap, ano man ang gusto niyang parating, samahan mo siya, Panginoon, at ihatid mo siya, Panginoon, sa tuloy ng tagumpay ng kanyang buhay. Kasama mo sa buhay mo, simula sa araw na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ang maghahari sa kabuuan ng buhay mo, simula sa araw na ito, tanggapin mo ang proteksyon at ang pagpapala ng Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Draw me deeper. Hallelujah. I give up to be with you. And I live to worship Brother Ryan, Panginoon, my ikaw ang nakakaalam. Jesus, Ano ba, Panginoon? the only one Ang tungkulin ng mga bata at kapanan sa iyong harapan. they will ever Panginoon, sa iyo ko inilalagay ang lahat. Simula sa araw na ito, Panginoon, sa kanyang buhay, kung saan siya mahina, doon mo siya bigyan ng kalakasan, Panginoon. my Lord Sa mga bagay na hindi niya alam, yun, Panginoon, ang ituro mo sa kanyang buhay. Lord, I live Sa kanyang kahinaan, bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. for you. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin ko si Brother Ryan sa kanyang My buhay. Jesus, Panginoon Diyos, the only one magnininig ka sa kanya, Panginoon. set me Ang kanyang itataas. Hindi niya pupurihin ang kanyang sarili, kundi ikaw, Panginoon, namin pinaglilingkuran. Ang tagumpay niya, Panginoon, ni Brother Ryan ay higit na ang tagumpay mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Kaya, Panginoon, ibilis mo ang aking kapatid. Ano man ang plano niya, ano man ang mithiin niya sa kanyang buhay, Panginoon, bigyan mo ng katuparan. Sinasalin ko sa buhay niya, pangunahin niya kanyang buhay. Tanggapin mo ang proteksyon ng Panginoon sa buhay mo. Walang armas na maaaring gamitin ng kaaway na magiging laban para sa iyo. Simula sa araw na ito, isuot mo ang armor of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Yes. Yes. Lord, i-bless mo, Panginoon. Pagkayo sa kanyang buhay. Ikaw ang nakakala, Panginoon. Kung anong wala at ang meron. Kung anong kulang at anong sobra, Panginoon. Lord, akin na Diyos, dinadalangin ko sa iyo. Panginoon, unang-una sa lahat, bigyan mo siya ng physical, kalakasan, malusot na mga katawan, Panginoon. Ingatan mo siya, proteksyonan, Panginoon. Ano ba, Lord, ang kanyang layunin? Ano ba, Panginoon, ang pangarap ng kanyang buhay? Lord, tulungan mo siya kumarating ang bagay na ito. Higit sa lahat, tanggapin mo ang proteksyon ng Panginoon na nagiging kawasan mo. Kapangyarihan at ang proteksyon ng Panginoon ay maghahari sa buhay mo simula sa araw nito. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, bless ka sa kanyang buhay, sa kanyang paghahanap buhay. Ilayo mo siya sa anumang kasahamakan, Panginoon. Lagi mong liwanagan, Panginoon. At balutin mo siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ano man kung saan ang kahit sa kanyang buhay, hindi ka nalaing sa kanyang Panginoon. Ikaw, Panginoon, at dahil ang lakas na maaaring gamitin para sa lansangin ng kaway sa kanyang buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang proteksyon mo, ang mag-ahari sa buhay niya. Lagi mo siyang sasamahan, lagi mo siyang iingatan sa kanyang paghahanap buhay, Panginoon. Akayin mo ang kanyang kapapaan patungo sa tagumpay at masaganang buhay. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. In Jesus' name. And I live to worship you. Hallelujah.
Yes, Lord. Maraming salamat sa iyo sa umagang ito. The only one Hallelujah. for me. Nothing will ever take your Hallelujah. place, my precious Thank you, Lord. Savior. Panginoon, And you can stand between my Lord salamat sa kagalakan and me. na pinagalaw mo sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa aming natanggap. Salamat, Panginoon, sa magandang plano mo sa aming mga buhay. Ngayon namin nakita, ngayon namin naisip, Panginoon, na maganda ang lahat ng plano mo sa aming mga buhay. Panginoon, nangangako kami, hindi na ang sarili namin ang aming kahawakan. Hindi kami manganganlong sa sarili naming karunungan. At hindi kami, Panginoon, lalakad sa aming Panginoong sariling kagustuhan. Pakilusin mo kami, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban. Simula sa umagang ito, Panginoon, tagumpay. Salamat sa lahat ng kasagutan. Salamat, Panginoon, sa aming natanggap na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Panginoon, napakabuti mo sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Lord, maging ang iyong hamak na lingkod. Lord, saan man ako sumobra, bawasan mo ito, Panginoon. Saan man ako nagkulang, dagdagan mo ako, Panginoon. Lord, hindi ako marunong. Salat ako sa kaalaman. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, Lord, ang mga taong bumabato at nananakit sa iyong lingkod. Lord, nilalagay ko na siya sa iyong mga kamay simula sa araw na ito. Sabi mo, Lord, ikaw ang gaganti. Panginoon, sa iyo na, Panginoon, ang umaalipusla sa iyong anak. Ibinibigay ko siya sa iyo, Panginoon, simula sa araw na ito. Pag-arian mo ang kanyang buhay, Panginoon. Ang iyong kalooban ang masunod para sa kanya. Lord, surrender na ako sa kanya. Ayoko na siyang hawakan. Ayoko na, Panginoon, pakialaman ang kanyang buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, iniaabot ko ang babaeng ito, Panginoon, na patuloy at patuloy na yumuyurak ng iyong iglesia, na nagbibigay ng patuloy na sugat para sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, Lord, i-bless mo ang kanyang buhay. Ang mga sugat na kanyang nararanasan ay pag-ilumin mo, Panginoon. Ang mga tinatanaw niya na gusto niyang marating, na ang hadlang, Panginoon, ay walang iba kundi siya rin. Ipaunawa mo sa kanya, Panginoon, na mararating lamang niya ang sukdulan ng pangarap na gusto niyang marating kung babaguhin niya ang kanyang buhay. Simula sa araw na ito, Panginoon, ang pangalan niya ibinibigay ko sa iyo. Abutin mo, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Ang kapayapaan ay aangkinin ko, sapagkat simula sa araw na ito, ang katotohanan ay ikaw. Ang masusunod ay ikaw. At may akda ay ikaw. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo. I-bless mo, Panginoon, si Pastora Mayan sa kanyang buhay, na mawala, O Lord, ang kanyang isipin, pag-ibig at hindi ang galit, sa taong yumuyurak sa kanyang pangalan.
Samahan mo siya palagi, Panginoon. Ikaw na lang ang kanyang kalakasan. Sa iyo lang siya umuugot, Panginoon, ng kaalaman. Kaya, Panginoon, may mangyayaring magandang bagay sa kanyang buhay simula sa araw na ito. Si Janine, Panginoon, sa kanyang buhay, i-bless mo rin siya, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang nais niya, Panginoon, sa kanyang buhay. Bigyan mo siya ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Lord, may pangalan kang ibibigay sa kanyang buhay. Inaangking ko, Panginoon. Now, in Jesus' name, salamat, Panginoon. Itinataas kita, binuburi kita. Ikaw lamang at walang iba. Salamat sa iyo. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin ating Panginoon.